Nakadungaw na si pare. Paring Jose, no? Ito po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagtatanim ng mga iglesia. So, talakayin po natin sa buwan ng Setyembre hanggang Oktubre ang patungkol sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kung ano yung nagiging kanyang ganap sa ating paglago sa ating iglesia. Sa araw na ito, ipag-usapan po natin yung mga gawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating paligid, at sa presensya ng Diyos. Bago po tayo tuluyang magpatuloy, ay hilingan ko muna yung bawat isa sa atin na pumikit, yumuko. Damhin po natin ang presensya ng Diyos. Tayo po humingi ng karunungan. Ngayon na po. Aming Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat kami sa araw nito sapagkat Ikaw ay nasa amin, kalagitnaan. Pinupuri namin ang pagkakataong ito na malaya namin na maipahayag ang aming pananampalataya at mapakinggan ang iyong mga salita. Panginoon, panalangin po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay malayang kumilos sa amin upang puspusin ang aming mga puso't isipan ng iyong mga katotohanan. Panalangin po namin na ang mga kapatiran namin, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng guidance na nanggagaling po sa inyo. Palayain niyo po kami sa mga bagay na umaalipin po sa amin at kami po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng anointing na nanggagaling po sa inyo. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Kayo po ba ay familiar sa mga Tagalog movies na rom-com, mga ganyan? Alam niyo po ba yung pinagbibidahan ni John Lloyd at ni Bea Alonzo? Alam niyo po ba yung linya niya doon sa isa sa mga eksena ng One More Chance? Sino dito nakapanood ng One More Chance? Sabi doon, baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin kasi baka merong bagong darating na mas okay. Na mas mamahalin tayo yung taong hindi tayo sasaktan at paasahin. Yung nag-iisang taong magtatama ng mali sa buhay natin. Ng lahat ng mali sa buhay mo. Nakarelate ba kayo doon? Kaya daw pala tayo iniiwan ng mga taong mahal sa atin kasi merong ipapalit na mas okay. Magtatama ng mga mali natin. Totoo ba yun? Baka kaya tayo iniiwan kasi meron na silang mahal na iba. Ngayon pong araw ay hindi naman natin pag-uusapan ng pantungkol sa pag-ibig. Pero yung ano ba yung naging role ng Banal na Espiritu? Magbuhat ng umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit. Sino yung nakakasama natin ngayon dito sa lupa sa ating paglilingkod sa Diyos? Sa mga panahong ito na ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay na ng mga pahiwatig na siya ay malapit ng tuparin, no? Yung kalooban ng Ama. Kung papansinin niyo po sa verse 16, nagbibigay na siya ng pahiwatig sa mga alagad. 17 and 18, ayan, dyan na yung dinakip na si Jesus ng mga panahon na ito. Kaya nagbibigay siya ng habilin sa atin. Sa madaling salita ay iiwan niya ang mga alagad, pero hindi naman talaga sapagkat meron siyang ipapadalang kasama nila. Ang Banal na Espiritu, ang kasama natin. No? Kalooban niya na tayo laging samahan, kaya naman nag-iwan siya ng mga kasama natin. No? Ano nga ba yung gawa ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay? Tunghayan po natin yung mga talata na nagagaling sa John chapter 16 verses 5 hanggang 15 patungkol sa ano ba yung ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Unang punto po natin, ang mga gawa ng Banal na Espiritu sa mga hindi mananampalataya. Matatagpuan po natin yan sa verses 8 hanggang 11. Alam niyo po, ang katotohanan, bagamat ito ay masakit na katotohanan, ay ang lahat po ng tao ay hindi po anak ng Diyos. Totoo po yan. Ang lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos. Meron dang sasabi din sa atin, no, yung mga ganyan. Kaya daw tayo pinagpapala kasi anak tayo ng Diyos. So, sino nga ba yung mga anak ng Diyos, yung inihirang ng Diyos? Ito, tunghayan po natin. Sabi sa verses 8 hanggang 11, dito makikita natin yung sinabi ng Panginoon Kristo sa verse 8. Sabi dito, ano yung gagawin ng Banal na Espiritu? Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan. Una, mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan. Ang layunin ng Banal na Espiritu sa mga hindi mananampalataya, hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesukristo, ay patunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa pagiging matuwid. Anong sabi dun sa verse 9? Ano ba yung gustong iparating ng Banal na Espiritu? Sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita.
Ano sa palagay nyo ang pananaw ng mga tao sa panahong ito, no, sa Israel, patungkol sa pananaw nila sa pagiging matuwid na tao? Alam niyo po, ang pagiging matuwid sa pananaw po nila ay ang pagtupad sa mga kautusan ni Moses. Sa Torah, kung mababasa po natin yung unang 5 books ng Biblia, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sa pananaw po ng mga Hudyo, ang pagtupad po sa kautusan ni Moses ay isang pagiging matuwid na tao. Ngunit, ang role ng banal na espiritu sa mga hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay patunayan sa ating lahat, no, sa kanilang lahat ng mga hindi sumasampalataya, na ang pagiging matuwid ay hindi po nakabase sa pagsunod natin sa kautusan. Tandaan po natin to. Na-capture po ba natin yung katotohanan? Ang pagsunod po sa kautusan ay hindi nangangahulugan ng pagiging matuwid po natin. Ayan po ay malinaw na sinabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus nung sabihin niya na siya ay pupunta na sa Ama? Nangangahulugan po na ang pagiging matuwid ay hindi pong sagana sa sarili nating kakayanan, kundi ito po ay nakasalalay sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nakuha po ba natin? Siya po ay pupunta na sa Ama at hindi na makikita. Ano ibig sabihin? Na ang katuwiran ng isang tao ay nakabatay sa ginawa ng Panginoong Hesus. Na kung tayo ay hindi mauunawaan ang katotohanan ito, ay kailanman kahit tumbling pa tayo at kumpletuhin natin ang pagtupad sa kautusan, ay hindi natin makakamit ang tunay na katuwiran sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. Kung hindi natin makukuha ang mensahe ng Panginoon Jesucristo, no, sa tulong ng Banal na Espiritu, ipinapahayag sa mga hindi mananampalataya. Ito pong katotohanan na ito sa ating saganang sa atin ay tinuturo ng Banal na Espiritu sa mga hindi mananampalataya na ang katwiran ay nanggagaling sa Panginoong Hesus. Sa madaling salita, ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa mga hindi mananampalataya sa kanilang mga konsensya, sa kanilang mga pag-iisip, ay aktibong kumikilos ang Banal na Espiritu upang sila ay paalalahanan. Amen? Nakakatuwa ang ministeryo ng Banal na Espiritu sapagkat kung iisipin po natin, ang Banal na Espiritu lamang ay sumasa mga mananampalataya lamang. Nagkakamali po tayo sapagkat isa sa ministeryo ng Banal na Espiritu ay paalalahanan ang mga hindi sumasampalataya. Ang sabi nga dito, mga taga-sanlibutan. Sino ang mga taga-sanlibutan? Ang mga walang pagkakakilala sa Panginoong Hesus sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pinapaalalahanan na sa kanilang pagtupad, sa kanilang pagpapakabuti ay hindi ito ang paraan para kuha ang katwiran ng Diyos o ang panig ng Diyos. Tinuturuan ang mga hindi pa nakakilala na ang kanilang pagsampalataya ay dapat kay Kristo. Yan ang unang sinasabi dito sa verse 8. Patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan. Unang bagay. Pangalawa, patunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan. Pangalawang bagay, tungkol sa kasalanan. Ang sabi sa verse 10, tungkol dito, sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Ano naman ang patungkol sa kasalanan? So dito, pinapahayag sa atin na ang katotohanan na sa ating mga buhay, lahat po tayo ay nagkasala. Sino po ba ang walang kasalanan? Pakitaas nga po ang kamay ng walang kasalanan dito. Taas po natin kamay natin. Mabuti po. At walang nagtaas kasi, ayun. Ibig sabihin na naunawaan po natin. Tayo pong mga tao ay likas na makasalanan. Ama po ba? Amen? Tayo po ay likas na makasalanan. Sa mga taga-sanlibutan, no, pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, ay ito yung pagtupad sa kautusan. No, dapat talaga perfect. Dapat perfect nila. Pero alam niyo po, ang katotohanan, di ba? Walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Wala. Walang sino man nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit pa sobra ang effort po natin sa pagpapakabuti. No? 99.9. No? Yung safeguard niya, hindi pa napapatay yung 0.1 na yun eh. Di ba? Hindi talaga nakakamit yung 100%. Di ba? Kahit sobrang linis na ng paligo mo sa sarili mo, paghugas mo ng kamay. Hindi mo ma-achieve yung perfection.
So dito, pinapahayag na tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So pinapahayag dito na kung wala tayong pananalig sa Panginoon, ay hindi natin makakamit yung kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi natin maaabot ang Diyos. At panghuli, pangatlong bagay sa sinasabi sa kung ano ang magawa na banal na espiritu sa hindi mananampalataya, ay upang patunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa paghahatol ng Diyos. Sabi sa verse 11, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Dito makikita natin na sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay makikita natin dito na ang Diyos ay nagtagumpay na. Amen po ba? Hinatulan na ang mundong ito. Ano ang layunin ng banal na espiritu? Hinatulan na ang mundong ito. Nilagyan na ng lugar kung saan doon ay ilalagak si Satanas. Diba? Ay dito ay naghahanap ng mga kasama, ang dyablo, ang puwersa ng kaaway. Dito, sinasabi dito, hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ang paghahatol ng Diyos ay sa mga huling araw, anong mangyayari sa atin? Kung tayo ay walang pagkakilala sa Diyos, tayo ay hahatulan ng kamatayan. No? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? Paghatol. So nais ng Diyos na sa mga huling araw, sa paghatol ng Diyos ay makita ka, ikaw at ako ay merong pananampalataya kay Jesus. Amen po ba? Tanungin po natin ang sarili natin, ako po ba ay may tunay na pagkakilala sa Panginoon? Ako po ba ay nakatanggap na sa Panginoon Jesucristo? Kinikilala o sumasampalataya ako na sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ako'y nananalig sa Kanya, hindi sa aking kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Alam niyo po, nakakatuwa ang banal na espiritu sapagkat siya ang tumutulong sa mga hindi pa kumikilala sa Kanya na makilala, maihayag. Tayo po ay nagsishare ng gospel, tama po ba? In one way or another, nagpo-post ka sa Facebook, nagsishare ka sa iyong mga classmates, nagsishare ka sa iyong mga kapamilya, no? Nagpapahayag tayo ng mabuting balita, ay doon natin napapahayag na ang ministeryo ng banal na espiritu ay nag-i-encourage sa atin. Gaya ng ginagawa ng banal na espiritu na i-convict ang bawat isang sa atin patungkol sa pagiging matuwid, patungkol sa kasalanan at sa paghatol ng Diyos. Alam niyo, lahat talaga tayo, ang hantungan natin ay kamatayan eh. Ngunit, dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo at sa tulong ng banal na espiritu ay naipapahayag unti-unti para sa atin ang katotohanan ng Diyos. Mayroong kalayaan sa mga salita ng Panginoon sa tulong ng banal na espiritu. Maraming maling paniniwala ang mundong ito na tama sa kanyang paningin, no? Ngunit kailanman ay mali sa paningin ng Diyos. Tama po yun. Mabuti lamang na aktibo ang banal na espiritu na gabayan ng konsensya ng bawat tao sa sanlibutan upang sila man din ay makasumpong ng kaligtasan sa Diyos. Lahat po ng tao ay may pagkakataon mapakinggan ng mabuting balita. Amen? Nakakatuwa sapagkat layunin ng Diyos na tayong lahat ay makarinig ng mabuting balita. At tayo na narito sa loob ng iglesia ng Cornerstone Putatan ay mapalad. At tayo ay nakasumpong ng kaligtasan sa Diyos. At dito ay pinapahayag din sa atin na ang pagkilos at gawa ng banal na espiritu ay nagpapatuloy sa atin ng mga mananampalataya. Anong sinasabi ng verses 12 hanggang 13? Na ang mga gawa ng banal na espiritu sa mga mananampalataya ang kagaya natin. Nakakatawa sapagkat tinatangi ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung meron mga hindi anak ng Diyos, meron ding mga anak ng Diyos. Sino po ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tinatangi ng Diyos ang kanyang mga anak. Tayo yun. No? Nais niyang ihayag ang kanyang sarili sa atin. Nais talaga niya. Gusto ng Diyos na mas makilala pa natin siya. Amen po ba? Sino dito ang gustong mas makilala pa niya ang Lord? Amen. Yan ang gusto ng banal na espiritu. Kasama sa mga gawa ng banal na espiritu sa buhay nating mga mananampalataya ay maipahayag palalo ang kanyang sarili sa atin. Kaya naman sa pamamagitan ng banal na espiritu ay may nais siyang ituro, meron siyang gustong ituro sa atin ng mga mananampalataya at iparanas sa atin. Sabi sa verse 12 hanggang 13, anong sinasabi dito? Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon.
Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Unang gawa ng Banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya ay upang papatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Imagine that, papatnubayan tayo sa lahat daw ng katotohanan na galing sa Diyos. Ipahayag niya ang mga bagay na narinig niya. Gagabayan tayo ng Banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan sinasabi dito sa mga talatang ito ng verse 13? Lahat ng bagay na mahalaga, pakinggan po natin. Ang gustong ihayag sa atin ng katotohanan, lahat ng katotohanan, ito yung mga yon. Mga bagay na mahalaga, nakakatulong sa ating mga tao, nakakatulong sa atin, mananampalataya, may pakinabang sa mga iglesia. Yung church, ibig sabihin, tayo po yun, ng mga mananampalataya. Maging ang buong payo ng Diyos, kaugnay sa pagpupuri at doktrina o katuruan. Maging sa ating pagpupuri, ginagabayan po tayo sa lahat ng karunungan patungkol sa Diyos, sa ating pagpupuri. Paano ba tayo mag-worship? Paano natin binibigyan ng galang ang pagpupuri sa Panginoon? Kung paano natin binibigyan ng importansya sa bawat araw ang pagpupuri sa Panginoon. Totoo po yan. Ginagabayan tayo at binibigyan tayo ng mga paalala sa ating mga araw-araw na gawain na nakakalimutan nating isipin o bigyan ng panahon ng ating mga pananalangin. Mabuti po sa mga discipleship groups na mga naririnig ko, meron nagsisend daw ng mga devotional guides. Tama po yun. So, aktibo ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya na bigyan tayo ng mga paalala, gabay upang kilalanin natin at mas lalo pa nating maranasan at matutunan ang gustong ituro sa atin ng Banal na Espiritu. Maging sa ating mga katuruan, dito ang Banal na Espiritu nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating paniwalaan. Kung ano ang mga tinuturo sa Biblia, yun ang gusto ng Banal na Espiritu na ating bigyan ng sampalataya. Amen po ba? Kumbaga, sa ating mga pagkaalam ng katuruan ng Diyos, ay ito ang nagsisilbi sa atin na mga protection, guard. Na binibigyan tayo ng guard sa mga false teachings na naririnig natin sa paligid. Ang Banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng discernment kung ano ba yung mga napapakinggan natin ay mali na o wala sa katuruan na sinasabi ng Biblia. Ang lahat ng katuruan na ito, ang katotohanan galing sa Diyos, ay gabay natin ang Banal na Espiritu. Siya ay nauuna. Ang Banal na Espiritu ay nauna na sa atin. Kumbaga sa ating mga pag-alala ay anong mangyayari sa inaharap ay ang Banal na Espiritu na andun na siya. Amen? Sa ating mga pag-aalala, ang Banal na Espiritu, nauna na siya. Nangunguna sa ating daan. Amen po ba? Sa ating lakarin, meron tayong mga uncharted territories na kung tawagin. Hindi pa natin familiar yung mga lugar na pupuntahan natin, pero pinapapunta tayo ng Diyos doon sa direksyon na yon. Siya yung nangunguna sa ating daan. Amen po ba? Kapag tayo nauuna sa ating daan, bilang mananampalataya, nagkakaroon tayo ng problema. Pero pag inahayaan natin na ang Banal na Espiritu ang nangunguna sa ating mga daan, ano nangyayari sa ating mga buhay? Napapabuti ang ating buhay. Amen po ba? Totoo po yan. Nag-aalis ng mga balakid. Inaalis niya yung mga balakid sa atin. Nagbubukas ng pangunawa. Nagkakaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Yung dating pagbabasa natin, hindi ko naiintindihan yan. Pero pag nagbabasa tayo ng Biblia, binibigyan tayo ng pangunawa. Nagkakaroon na sa atin ng dating, yung mabuting balita. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Yung dating corny sa atin na magtaas-taas ng kamay. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon, ikaw ay tumataas na ng kamay. Amen po ba? Nagngunguna sa atin, di ba? Nagbibigay sa atin ng pangunawa. Ayun pala yung tama. Yun pala yung gusto ng Diyos na gawin natin. Nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Nagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. Na kahit madilim yung paligid natin, meron tayong Banal na Espiritu, meron tayong kaliwanagan sa ating pag-iisip. Nagtuturo sa atin ng daan na hindi tayo lumiko sa kanan o sa kaliwa. Amen? Dapat yung daan natin, diretso lang. Amen po ba? Pero sa mga pagkakataon, lumiliko tayo, Banal na Espiritu, dito tayo, ginagabayan tayo. Diba? Sino dito nakakaranas ng
ang conviction ng Holy Spirit kapag ka meron tayong gustong lumigo tayo sa kanan, lumigo sa kaliwa. Ang Holy Spirit, active yan. Sinasaway po tayo. Naranasan nyo na po ba yun? Nagabayan tayo ng banal na Espiritu? Hindi, huwag mong gawin yan. Kung tayo ay makikinig lamang sa turo ng banal na Espiritu, ay maiiwas talaga tayo sa mga komplikasyon na maaari natin maranasan sa pag-commit natin ng kasalanan. Amen po ba? Pakinggan natin, sapagkat ito ay gabay natin. Kasi kilala niyo po si Joseph the Dreamer. Kilala niyo po sa Old Testament, si Jose. No? Nung kabataan niya, sabi dito, from his youth to the day of his death, and guided him into all wisdom, as a shepherd leads his flock, according to Psalms 80 verse 1 at Psalms 80 verse 2. Diba? Sa kanyang murang teenager pa yon, si Joseph that time. No? Ginaid siya ng Holy Spirit into all wisdom upang magawa niya yung mga kagilagilalas na ginawa ni Jose. Kilala niyo si Jose? Diba siya yung ginamit ng Diyos upang mailigtas yung Egypt sa famine at din yung Israel din, 'di ba? Madala din doon. 'Di ba? Nakuha natin doon kung paano ang pagkilos ng Diyos. Ginaid siya na malayo sa tukso. 'Di ba? Siya yung tumakbo sa tukso. Umiwas siya sa tukso ng kasalanan. Amen po ba? Yung banal na Espiritu sa mga ganong kaganapan ng ating mga buhay, yun ang role niya sa ating mga mananampalataya. At katangi-tangi tayo mga anak niya sapagkat siya ay nananangan sa ating mga buhay. Amen po ba? Bilang mga mananampalataya, ang atin pong buhay ay siyang pinanananganan ng banal na Espiritu. Residente na po ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Diba? Alam niyo po yung ating relasyon ay talagang dapat itong kinukultivate. Ito, madalas na payo ito ng mga magulang. 'Di ba? Sabi ng mga magulang, ngayon nare-realize ko na. 'Di ba, pagka mga boyfriend, girlfriend pa lang, sabing ganon. Pag tinanong mo sila, gaano mo kakilala yung girlfriend, boyfriend mo? Kilala ko na po yan. 'Di ba? Alam ko na lahat yan. Nagkakamali ka kasi marami ka pang madidiscover pag naging asawa mo na yan. Amen? Totoo po ba yun? Totoo. Parang mapait po yung totoo. Diba? Totoo po yun. Akala po natin, puro lambingan lang, no? Puro pakiligan lang. Pero ang totoo niyan, sige, pagka talagang umiyak na ang bata at wala kang mapadede, patay ka na. Diba? Umiyak na ang bata, patay ka na. Pagka talagang kailangan na pala talagang tostosan. Nakuha natin, nag-iiba na yung mga example natin, ha? Dati, nakahilig sa mga kabataan, ha? Sa mga young adult, ha? Anyways, nagbabago po. Ang banal na Espiritu ay residente sa atin. Ba't ko ba nasabi yung patungkol sa pag-aasawa? Akala po kasi natin na kapag tayo ay nagkaroon ng boyfriend-girlfriend, kilala na natin. Ang katotohanan, hindi pa. Diba? Kilala nyo lang yung mga magaganda. Kasi nililigaw niya kayo, sabi nga ni Kuya Ian. Ang paliligaw ay panliligaw. Diba? Kaya nga ligaw eh. Diba? Ang paliligaw galing salitang ligaw. Nililigaw kayo. Ibig sabihin, yung totoong siya, hindi pa niya pinapakita. Diba? Pag tinanggal na yung maskara, yun, patay na. Nakita na natin yung tunay niyang anyo. Pinakilala na niya kung sino talaga siya. Nakuha natin, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay meron tayong relasyon sa Kanya. Residente siya sa buhay natin. Meron tayong pagkakataon na makilala siya unti-unti. Amen? Nakuha natin, ang banal na Espiritu ay kasama natin. So, alam niyo yun, yung pakiramdam na nasa bahay ka, pero pakiramdam mo bilang mga bagulang, hindi ka pinapansin ng mga anak mo, anong pakiramdam nun? Di ba malungkot yun? Nakakabanas yun eh, di ba? Parang dinadaan-daanan ka lang, no? Parang mga border sila, no? Kung anong oras lang nila gustong umuwi, doon lang sila uuwi, no? Tapos, yun, alam niyo yun, di ba? Sa bahay nyo, ganun din ba? Ganun din, madalas, nakikita ko rin talaga yung mga eksena na yan, kasi reality talaga to sa ating mga buhay. Ibig ko sabihin, kung tayo ay nakakaramdam ng sakit o hinanakit kapag tayo hindi pinapansin sa bahay o hindi natin nalalaman yung mga dapat nating malaman bilang magulang o hindi natin naririnig yung tamang payo bilang isang kabataan galing sa isang magulang, ay paano pa kaya ang banal na Espiritu? Diyos, no? Isa sa Diyos ng Trinity, ng isa sa Diyos natin, isang persona sa Trinity ay hindi natin pansinin. Nakuha na po natin, ibig sabihin,
gusto ko po iparating sa atin na kasama natin ang banal na Espiritu. Nauna na nga siya, kasama natin siya, tinuturuan tayo, tayo ay inililisan daan mula dun sa mga kasalanan, papunta dun sa katwiran ng Panginoon. Yan talaga yung active role ng banal na Espiritu sa atin eh. Pansinin natin siya. Bigyan natin siya ng atensyon. Amen po ba? Dito din, isa sa mga bagay na ginagawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay ipapahayag niya sa atin ang mga mangyayari sa hinaharap. Verse 13. Ano ba yung mga mangyayari sa mga hinaharap? Bilang mga mananampalataya, alam ko po tayo po ay abalang-abala sa paggawa natin ng mga bagay patungkol sa ating ikagaganda ng buhay natin sa mundo. Pero alam niyo po, may mga bagay na gustong ipahayag ang banal na Espiritu na mangyayari sa hinaharap na dapat din po nating paggandaan. Amen po ba? Anong sabi dito? Matapos ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, muling pagkabuhay, pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, narito ang mga mangyayari, sabi sa banal na kasulatan. Ito yung mga mangyayari na ituturo ng banal na Espiritu. Sabi dito, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ito yung mga panahon na kasama pa ang Panginoong Jesucristo. Pero sa panahon natin ngayon, kasama na natin ang banal na Espiritu. Ito yung gusto niyang ipahayag sa atin. Kapahayagan ng mabuting balita sa buong sanlibutan, mapahudyo o Griego o Hintil. Na ang mabuting balita ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Amen po ba? Kaya nga nakarating sa atin ng mabuting balita dahil para din po sa atin ng mga Hentil. Amen po? Kahit mga Pilipino, na mga hindi mga Israelita. Ang pagkapunit ng tabing sa templo, na kung saan tayo ay dapat pang humarap sa isang priest para makaidala yung ating mga handog sa Panginoong Jesucristo. Pinunit na ang tabing, ibig sabihin tayo po ay direkta na nakakalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dito inahayag din ng banal na Espiritu na ang pagpapaloob o yung pagpapasakop ng kautusan sa mabuting balita. Sapagkat hindi na ang pagsunod sa kautusan na perfectly masunod yung kautusan, kundi sa pamamagitan ng mabuting balita, ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus. Ito ang pinahayag din ng banal na Espiritu, ang kaharian ng Diyos, ang pag-ahari ng Diyos, ang kapahayagan ng banal na Espiritu sa mga apostol. Diba? Pinahayag ng banal na Espiritu ang mabuting balita sa mga apostol. At sa matagumpay na pagpapasali ng mabuting balita sa mga apostol, nakarating sa atin ang mabuting balita. Ang pagkahumaling ng mga tao sa kasalanan sa mga huling araw. Gustong iparating sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang mundong ito ay nahuhumaling sa kasalanan sa mga huling araw, which is tayo nararanasan natin ngayon. At wag din po tayo mabibigla sapagkat inihayag din ng banal na Espiritu na ang mga tao ay tatalikod sa pananampalataya. Sa kapahayagan ng banal na Espiritu, ang kawalan ng pagkilala sa Diyos sa mga huling araw. Diba? Kita natin ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kung ano yung mga ayaw ng Diyos, yun na yung gusto ng mga tao ngayon. Ang pagkatawag sa mga Hudyo, gagamitin sila. Ang pagwasak sa Antikristo, darating din ng Antikristo, pero wawasakin din to sa pagdating ng panahon. Ang paggunaw ng ating mundo, ang bagong langit at lupa, ang lahat ng mga naihayag sa aklat ng mga pahayag. Nakuha po natin na i-reveal ng banal na Espiritu yung mga mangyayari matapos na umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit. Ang gabay natin, ang banal na Espiritu, na sa pagtahak natin ng buhay natin sa mundong ito ay huwag tayong masyadong malibang sa ating mga ginagawa, sa ating mga buhay. Hindi po ako against sa inyong mga karera sa buhay, sa inyong careers, sa inyong pag-aaral. Hindi rin po ako against sa inyong mga negosyo. In fact, gusto ko po kayong i-commend sa paggawa natin ng mga bagay na yan. Ngunit, bilang mga mananampalataya, wag po natin kalimutan na merong inihayag at ihahayag ang banal na Espiritu mula sa aklat ng pahayag ay na mga bagay na dapat nating pagandaan. No? Nakita nyo doon yung kawalan ng pagkilala sa Diyos, diba? Yung pagtalikod sa pananampalataya, yung pagkahumaling sa mundong ito, pagkahumaling sa kasalanan. Kung bubuksan po natin ang ating mga mata, no? Kung ating bubuksan ating mga tainga, makikita at maririnig natin kung gaano nakatalamak ang pagkilos ng Antikristo sa mundong ito. Nakukuha po natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay isang gabay, ang mga lahat ng mga bagay na inaihag na to sa mga mananampalataya upang mapagandaan natin. Pero wag tayo mag-alala sapagkat maging sa mga huling araw ay kasama natin ang banal na Espiritu. Amen?
Gaya ng tungkulin ng banal na spirito na aktibong kumikilos sa ating mga buhay ng mga hindi mananampalataya, ay ganito rin halos ang ating tungkulin sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng mga katotohanang naihayag sa atin at sa mga bagay na mangyayari sa inaharap, ay akayin natin ang mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen po ba? At sila'y hasikan ng binhi ng mabuting balita. That's why pinapahayag natin yung patungkol sa ano yung role o yung ginagawa ng banal na spirito patungkol sa ating effort na magtanim ng mga iglesia upang ipahayag ang mabuting balita. At kaisa ang iglesia nating lokal sa Cornerstone Putatan sa pag-ayaw at pagtatayo ng marami pang iglesia sa loob at labas ng Mega Manila. Amen po ba? With that, alam niyo po, ano ba tong mga mabuting balita na ito na naisipahayag sa mga mananampalataya? Inimbento lang ba natin ito? Alam niyo po, hindi. Sa pangatlong punto po natin, verses 14 to 15, ang mga gawa ng banal na spirito sa loob ng persona ng Diyos, sa Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Spirito. Anong gustong ipahayag sa atin sa gawa ng banal na spirito sa isang Diyos natin sa tatlong persona? Ang ating pong iglesia ay naniniwala sa iisang Diyos sa tatlong persona. Amen po ba? Ang hantungan ng lahat ng mga ministeryo ng banal na spirito ay para parangalan ang Diyos. Ang gulo naman nun. Sino yung Diyos yung tinutukoy? Yung iisang Diyos sa tatlong persona. Sabi sa verse 14 hanggang 15, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Unang punto po natin dito sa subpoint po natin sa ikatlong punto natin na sa loob ng Trinity, ang kilos ng banal na Espiritu. Ang pagkakaisa ng Trinity, no, isang Diyos sa tatlong persona patungkol sa ministeryo ng banal na Espiritu sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ano yung gustong iparating sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita? Ang Panginoong Jesucristo ang Diyos sa lahat. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay pinapahayag niya sa ministeryo ng banal na Espiritu na ang Panginoong Jesucristo ang Diyos sa lahat. Amen? Pinapahatid ng banal na Espiritu na mayroon siya ng lahat ng nasa Ama. Amen? Siya ay kabanal-banalan din. Kabuuan ng kanyang pagka-Diyos gaya ng sa Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen? Meron din siyang pagka-Diyos. Karapat-dapat alayan ng papuri at pagsamba. Amen? Sumasa kanya ang kaningningan ng Diyos. Puno ng biyaya at katotohanan. Ang ating tagapagligtas at saklolo ng mga ligaw na makasalanan. No, sa pamamagitan ng papawalang sala, sa pamamagitan ng katwiran ng Panginoon Jesucristo, no, ang pagtigis ng dugo niya, pinawalang sala tayo ng pagkamatay niya sa krus. Ministeryo ng Banal na Espiritu ng magdala ng maraming kaluluwa kay Kristo nang sila ay sumampalataya. Yun yung ibig sabihin na ang tagapagligtas at saklolo ng mga ligaw na makasalanan. Nakikita natin na ang banal na spirito ay deserve din niya yung ating papuri. Amen po? Yung ating attention. Madalas po natin na neglect yung presence ng Holy Spirit. Yung atin pong attention nakikita natin, which is wala namang problema. Bibigyan natin yung praise natin kay Lord Jesus Christ. Siya na at naging way, the truth, and our life, no, sa ating Diyos Ama. No? Pero nakikita din natin yung role ng banal na spirito na worthy din siya ng pagsamba natin. Amen? Ng pagkilala natin. Naalala ko ulit yung yung pag-acknowledge sa banal na spirito sa pagising natin sa umaga. Anong sabihin natin? Good morning, Holy Spirit. Di ba? Diyos banal na spirito. Sama natin sa mga panalangin natin. Ang Panginoong banal na spirito, nagpapasalamat kami sa iyong presensya na sa pagbigay sa akin ng karunungan, pagbigay sa akin ng gabay. No? I-acknowledge natin yung presence ng banal na spirito. Oh, Holy Spirit, nag-iisa ako ngayon, malungkot ako. Ako ay nangangamba, samahan mo ko. Diyos banal na spirito, ituro mo sa akin ng daan. Di ba? Nakuha natin? Yan ang kanyang role. At isa siya sa tatlong persona ng ating Diyos. Ano pang inihahayag dito sa verse 15? Ang akda ng mabuting balita. Alam niyo po ba na isa din siya sa akda ng mabuting balita? Mula sa Ama ay naihayag sa Panginoong Jesucristo ang mabuting balita. Ang banal na spirito ang nagpahayag sa mga apostol. Amen?
sa mga disipulo, mula sa mga apostol, papunta sa mga disipulo, at papunta sa atin sa panahon natin ngayon sa iglesia. At sa mga susunod pa na mga iglesia sa hinaharap. Amen po ba? Yan ang role ng banal na spirito sa atin sa Trinity, sa ating isang Diyos sa tatlong persona. Akda ng mabuting balita, yung cycle ng pagpasa ng mabuting balita ay kasama sa role o mga gawa ng banal na spirito. Amen po ba? Yung pagpasa, yung matagumpay na pagpasa mula sa Diyos Ama papunta sa kapahayagan sa buhay ng Panginoon Kristo at pagpapahayag sa buhay ng mga apostol sa pamamagitan ng banal na spirito. Ay yung continuity ng pag-share ng gospel. 'Di ba? Sabi doon, hindi mapipigil, hindi matutuyo, 'di ba? Tuloy-tuloy, amen? Tuloy-tuloy, no, ang ating pagpapahayag ng mabuting balita. Amen. Magpasimula pa ay naiakda na ang kaligtasan nating mga kumilala sa Panginoon. Gaya ng intensyon ng Diyos na iligtas tayo, nais niya na may pagpatuloy ang pagpabahagi ng mabuting balita sa lahat ng dako. Amen po ba? At sa ating pong pagwawakas, dito na po tayo magtatapos. Alam niyo po, ang banal na spirito, no, ay nalalagi sa ating mga buhay. Nandito yan sa atin, sa ating mga buhay. Magmula noong tayo ay kumilala sa Panginoong Jesucristo hanggang sa magpakailanman. Forever na dyan niya yung banal na spirito. Once na tayo ay kumilala sa Panginoong Jesus, ay dito yung residency ng banal na spirito ay panghabang buhay na nalagi na sa atin. Amen po ba? Naandyan na siya. Malaya siyang gawin sa atin, no? Yung mga mahimala niyang mga gawa sa ating mga buhay. Malaya siya makilos. No? Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ito ang pinaguhugutan natin ng kagalakan at kaginhawaan. Di ba? Lahat tayo gusto nating masaya tayo. Amen? Nagagalak tayo. Alam ko sa ating lahat, marami tayong pagsubok, pero meron tayong kagalakan ng gagaling sa banal na spirito. No? That, despite na sa ating mga pinagdadaanan ay nakakasumpong tayo ng kagalakan. Nakakasumpong din tayo ng ginhawa sa ating mga buhay. Sino dito gustong maginhawang buhay? Sumigaw ng amen. Diba? Gusto natin na maginhawang buhay. Pero alam niyo po, nararanasan din natin na sa gitna ng mga pagsubok ay maginhawa pa rin yung buhay. Dahil kasama natin ng banal na spirito. Lalo pa sa mga panahon na tayo binibigyan niya ng mga sagot sa ating mga panalangin. Amen po ba? Ay lalong lumulubos yung ating galak at ginhawa sa ating mga buhay. Ang mabuting balita na sinimulan ng Ama patungo sa Panginoong Jesucristo at naihayag sa banal na spirito ay magpatuloy nawa sa atin at sa mga babahaginan pa natin sa susunod na mga panahon. Alam niyo po, tayo po ay natutuwa sapagkat ang banal na spirito ay siyang gumabay sa ating iglesia. Sa ating simple, payak nating iglesia sa Cornerstone, kung paano yung humble beginnings natin, nakita natin ang works of the Holy Spirit sa ating mga kapatiran. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Yan po ang produkto ng pagpapahayag ng banal na spirito po sa ating iglesia. Diba? Yan po ay mga anak ng Diyos, mga tinangi ng Diyos, no? Binigyan niya ng buhay. No, gusto ng Diyos na pahalagahan natin yung kapwa nating mananampalataya. Gusto rin ng Diyos na pinapahalagahan maging ang hindi mananampalataya. Sa labas ng ating iglesia, ang banal na spirito ay nangungusap sa kanila. Nais ng Diyos na sa pagkilos ng banal na spirito ay makiisa tayo sa mga ganap ng banal na spirito. With that, tayo po ay sama-samang manalangin. Diyos Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Salamat sa Panginoong Jesucristo na siya ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. At salamat sa banal na spirito na nagbigay sa amin ng kapahayagan ng kung paano mo kami minahal, paano mo kami inibig, Panginoon. Salamat po sa mga buhay ng kapatiran namin sa Iglesia ng Cornerstone. Maraming pong salamat sa presensya ng bawat isa na patuloy, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo. Salamat po sa kabila rin sa aming mga kakulangan ay nakikita po namin na ikaw ay kumikilos upang kami, Panginoon, ay maiakay ulit sa pananampalataya. Maituwid ulit yung aming mga landasin. Sa mga lumiliko ng mga landas, ikaw pa rin ang naggagabay pabalik sa iyo. Lord, salamat po. Panalangin po namin na patuloy mo, Panginoon, paigtingin na aming pananampalataya. Na kahit ano man yung pagsubok sa aming mga paligid, Panginoon, ay diretso kaming lalakad sa iyong presensya. Tulungan niyo po sa mga kapahayagan ng banal na spirito sa mga huling araw
ay hindi kami papabilang sa mga tumalikod sa pananampalataya, mga nahumaling sa mundong ito. Kundi bigyan niyo po kami ng gabay, ng proteksyon upang hindi kami, Panginoon, matukso sa mga gawa ng kaaway. Panginoon, panalangin po namin na sa iyong mabuting balita ay kumilos ito sa aming mga buhay. Makita ang gawa ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming mga panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa isa pang mahalagang gawain ng Panginoon. Tawagan ko po yung ating mga kasamahan, si Elder Marvin, si Brother Ian, sa pag-administer po natin ng Lord's Table. Pero bago po yun, ay hilingan ko po muna si Elder Marvin na pangunahan po tayo sa prayer of confession. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, amang nasa langit, muli maraming salamat po sa pagkakataong ito na aming aalalahanin ang ginawa ng iyong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo, ilang libong taon na nakakaraan. Salamat sa aming Panginoon Kristo na siyang nagbuwis ng buhay, lumanak ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng aming kasalanan upang kami ay bigyan ng napakalaking pag-asa sa hinaharap. Panginoon, narito po ang mga elemento sa aming harapan